Noong unang panahon, sa lupain ng Sparta, sinusuri ng mga matatanda ang mga sanggol para matiyak kung karapat-dapat ba silang alagaan. Bigla namang nakatanggap ang matandang lalaki ng isa pang bagong silang na sanggol, pero kamukha ito ng mga anak ni na Shrek at Fiona at nagbuga pa ng berdeng likido sa mukha niya. Gaya ng inaasahan, pinalayas ang nilalang mula sa Sparta. Ang sumunod na sanggol na sinuri ay may lahing Vietnamese. Sa ganitong mga kaso, inaampon sila ni na Brad Pitt at Angelina Jolie noong mag-asawa pa ang dalawa. Sa wakas, dumating ang pagkakataon ng isang sanggol na nagmula sa angkan ng mga hari. Ipinanganak siyang may balbas at matipunong pangangatawan. Leonidas ang kanyang pangalan. Noong bata pa siya, natuto siyang lumaban sa tulong ng kanyang lola at minsan pa nga ay nasuntok niya ito ng malakas, dahilan para matanggal ang mga ngipin nito. Pagsapit ng kanyang kabataan, maraming matitinding pagsubok ang kanyang pinagdaanan, tulad ng pagsusuot ng braces at pag-ataking katulad ng naranasan ni James Bond sa Casino Royale. Pagkatapos nito, ipinadala siya sa kabundukan upang mabuhay sa matinding lamig. Doon niya nakilala ang mabangis na live-action na bersyon ni Happy Feet. Matapos ang matinding laban-laban sa penguin, nalinlang ni Leonidas ang nilalang papunta sa isang siwang ng mga bato at naipit nito ang leeg gamit ang isang harpoon na nasa loob ng emergency glass. Tinamaan ng Spartan ang tuka ng penguin at kinuha ang balat nito, dahilan upang makamit niya ang karapatang maging hari. Pagbalik niya sa Sparta, nakilala ng bagong hari ang magandang dalagang si Margo at agad siyang nahulog sa pag-ibig. Nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng isang anak na lalaki na nakatakdaring maging dakilang mandirigma at susunod na hari. Dahil dito, mahigpit siyang sinanay ni Leonidas. Tinuruan niya itong kayanin ang mga headbutt, umiwas sa mga chainsaw, at makatiis sa mga tama ng paintball gun. Nagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa dumating ang isang kapitan ng hukbo na nagngangalang Artemis. Sinabi nito na kararating pa lamang ng mensahero ng emperador ng Persia na si Xerxes. Ipinaalam ng mensahero na ang Spartan na ang susunod na kahariang sasakupan ng Persia at wala ng ibang pagpipilian ang mga Spartan kundi ang sumuko. Bagamat sinusuportahan ng tagapayo ng Spartan na si Trader ang ideyang ito, hindi ito tinanggap ni Leonidas at agad niyang hinugot ang kanyang espada laban sa mensahero. Sa sobrang takot ng lalaki, nangako siyang hihilingin sa kanyang amo na huwag nang lusubin ang Sparta. Ngunit kahit ganoon, sinipa siya ng hari at itinulak pababa sa balon upang mapatay kasama ang kanyang mga alipin, si Britney Spears, at maging ang host at mga hurado ng programang American Idol. Pagkatapos nito, nagtungo si Leonidas sa mga propeta upang malaman kung ano ang dapat gawin sa harap ng posibleng pananakop ng Persia. Bilang kapalit ng kanilang serbisyo, binigyan niya sila ng mga produktong pampaganda para sa kanilang mga problema sa balat. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng hari ang kanyang plano na tipunin ang 300 pinakamahuhusay na mandirigma ng Sparta at harangin ang hukbo ng Persia sa makitid na daanan ng Theropo. Ngunit hindi ito sineryoso ng mga propeta at sinabi nilang maaari lamang magsimula ang digmaan kung papayagan ito ng oracle. Ayon sa tradisyon, ang pinakamagandang babae sa Sparta ang pinipili ng mga propeta. Ngunit sa pagkakataong ito, binago nila ang mga patakaran at si Ugly Betty ang kanilang pinili. Matapos isagawa ang ritual, sinabi ng oracle na hindi dapat sumabak sa digmaan si Leonidas dahil kung gagawin niya iyon, babagsak ang Sparta at malilipol ang kanyang mga mamamayan. Sa kabila ng babalang iyon, hindi naniwala si Leonidas. Natatakot siyang tuluyang masira ang kanyang lungsod kung wala siyang gagawin. Nang mapansing nag-aalala ang hari, tinawag siya ni Margo para kausapin. Sinabi niya na hindi dapat alalahanin ni Leonidas ang sinabi ng oracle, dahil ang mga salita lamang ng isang babae ang dapat niyang sundin. Akala ni Leonidas ay si Oprah ang tinutukoy ng kanyang asawa, ngunit ang totoo, ang tinutukoy nito ay ang sarili niya. Nagpasalamat ang hari sa suporta ng kanyang asawa, ngunit inamin niyang nais din niyang malaman kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa lahat ng nangyayari. Kinuha ni Margo ang kanyang laptop at habang sinusuri ang opinyon ng publiko, nakakita siya ng isang review tungkol sa pelikulang ito na nagsasabing isa lamang itong mahinang parody ng 300. Sa kabila nito, sinabi ni Margo na susuportahan niya ang kanyang asawa anuman ang maging pasya nito. Dahil ito na marahil ang huling gabing magkasama sila, nagpasya silang sulitin ito. Ginugol ng mag-asawa ang gabi sa isang romantikong sandali, ngunit sinamantala rin ni Leonidas ang pagkakataon upang mag-ehersisyo gamit ang kanyang asawa bilang pansamantalang pang-press. Kinabukasan, tinanong ng hari ang kapitan kung naipatawag na ba nito ang 300 mandirigmang Spartan para sa laban-laban sa mga Persian. Ngunit ibinunyag ng kapitan na 13 lamang ang kanyang natipon, dahil ang iba ay hindi nakapasa sa mga pamantayan ni Leonidas o kaya naman ay tumakas dahil sa takot. Dahil kulang sa mga voluntaryo, isinama pa niya si Dayo, isang matabang sundalo na handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang bansa. Maya-maya, dumating ang isa pang mandirigma, ang anak ng kapitan na si Solyo. Ngunit tumanggi ang kanyang ama na isama siya sa hukbo dahil natatakot itong mapatay siya sa digmaan.
Hindi sang-ayon si Leonidas kaya humingi siya ng opinyon mula sa kanyang fashion council kung handa na bang lumaban ang binata. Sa nagkakaisang pasya ng mga hukom, sinabi nilang nasa perpektong kondisyon si Solnyo para sa labanan, kaya agad siyang isinama ng hari sa kanyang hukbo. Bago umalis para sa digmaan, nagpaalam si Leonidas sa kanyang asawa at anak. Ngunit napagkamalan pa niya ang isang pandak na lalaki na dumaraan bilang kanyang anak. Nang makita niya ang tunay na bata, inutusan niya itong alagaan ang kanyang ina at sinuntok pa ito sa mukha upang matutunan nitong tiisin ang sakit. Pagkatapos nito, ibinigay sa kanya ng kanyang asawa ang kanyang helmet at kalasag, pati na rin ang kwintas na may nakakabit na tuka ng penguin na kanyang napatay noon. Sa wakas, nagpaalam ang hari at reyna ayon sa tradisyon ng Sparta, sa pamamagitan ng dobleng palekpak. Pagkatapos nito, tumulak na ang 13 mandirigma ng Sparta patungo sa kanilang destinasyon. Ngunit hinarangan sila ni Trader at ng mga miyembro ng konseho na nagbabala tungkol sa mensahe ng Oracle na huwag silang sumabak sa digmaan. Gayunpaman, nanatiling determinado ang hari, at habang magkakahawak kamay ang lahat ng mga sundalo, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay habang sumasayaw at umaawit ng I Will Survive. Hindi nila namamalayan, pinagtaksilan silang lahat ni Trader nang magpadala siya ng SMS kay Haring Xerxes upang ipaalam ang pag-alis ng hukbo mula sa Sparta. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, nagpahinga ang mga Spartans sa harap ng Thermop. Uminom sila ng mga energy drink at kumain ng mga donut upang mabawi ang kanilang lakas. Bigla namang lumitaw ang isang kakaibang mandirigma na nagbabala sa kanila na may lihim na daanan sa pagitan ng mga bundok kung saan maaaring palibutan sila ng mga Persian. Ang mandirigmang iyon ay walang iba kundi ang aktres na si Paris Hilton, na naging kuba matapos ang ilang beses na pagkakakulong. Sinabi rin niyang pumunta siya sa Sparta dahil nais niyang lumaban kasama ang hukbo at maging isang tunay na mandirigma. Ngunit nang makita ni Leonidas kung paano niya hawakan ang sibat, sinabi nitong hindi pa siya handang sumabak sa digmaan at inutusan siyang umalis. Dahil sa galit sa naging sagot ng hari ng Sparta, nangako si Paris Hilton na maghiganti kay Leonidas at sa kanyang mga sundalo sa malapit na hinaharap. Matapos ang mahabang paghihintay, ipinadala ni Haring Xerxes ang unang pangkat ng kanyang hukbo upang harapin ang mga mandirigma ng Sparta. Kasama nila ang kanyang emisaryo, na may hawak na latigo at nagutos kay Leonidas at sa kanyang mga tauhan na sumuko, kung hindi ay malilipol silang lahat. Tumanggi ang hari ng Sparta. Agad namang tumalon si Dilios mula sa isang malaking bato habang hawak ang kanyang espada at handang salakayin ang emisaryo. Ngunit dahil masyado siyang mataas na tumalon, sa halip na tamaan ang mga Persian ay bumagsak siya sa kalapit na bundok. Wala nang balak makipagkasundo sa kalaban, sinimulan na ng mga Spartan ang labanan. Ngunit sa halip na makipagsagupaan, hinamon nila ang mga Persian sa isang paligsahan sa sayawan. Sa kabila ng sabay-sabay na galaw ng kanilang mga kalaban, hindi natinag ang mga Persian at ipinakita rin nilang bihasa sila sa dance floor. Lalong naging seryoso ang paligsahan nang buksan ng emisaryo ang kanyang iPod, na naglalaman ng halo-halong electronic music na personal na pinili ni Xerxes. Nagpatuloy ang matinding dance battle sa pagitan ng mga Spartan at Persian, at sumali pa ang emisaryo gamit ang roller skates upang magsagawa ng mga imposibleng akrobatika. Hindi naman nagpahuli ang mga Spartan. Patuloy silang nagsagawa ng mga breakdance moves at mga astig na pose upang makuha ang atensyon ng mga nanonood. Sa wakas, si Leonidas mismo ang nagtapos sa paligsahan sa pamamagitan ng isang baliktad na galaw kung saan dumulas siya sa dance floor gamit lamang ang kanyang mga braso. Epektibo ang teknik sa simula, ngunit nasobrahan siya at muntik nang magtamaw ng malubhang pinsala. Pagkatapos ng paligsahan, bumoto ang mga hurado para sa kanilang mga paborito at nanalo ang mga Spartan na may perpektong puntos. Natapos ang unang araw ng digmaan sa tagumpay ni Leonidas at ng kanyang mga tauhan, na nagawang itulak ang mga Persian at ang emisaryo pababa ng isang napakalaking bangin. Bilang gantimpala sa kanilang tagumpay, nagdiwang ang mga Spartan sa pamamagitan ng labis na pag-inom. Samantala, sa Sparta, sumasailalim si Reyna Margo sa kanyang beauty treatment nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang tagapayo na si Listo. Binalaan siya nito na kapag natalo ang hukbo ni Leonidas, mawawala sa kanya ang trono at lahat ng kanyang mga pribilehiyo, kabilang ang kanyang kayamanan, ang kanyang Nintendo Wii, at ang kanyang pribadong Hardenero. Sa harap ng lahat ng panganib na ito, nangako ang Reyna na tutulungan niya ang kanyang asawa sa anumang paraan na kinakailangan at inutusan si Listo na ayusin ang isang pagpupulong kasama ang konseho. Sinunod nito ang kanyang utos, ngunit binalaan si Margo na kakailanganin nila ang tulong ni Trader upang makakuha ng paborebleng boto. Samantala, sa Thermopylae, dumating si Haring Xerxes kasama ang kanyang mga tauhan. May ilang mandirigma na nahuli sa pagdating at natumba pa ang isa sa kanila. Bilang parusa, inilabas ng hari ang kanyang gintong pistola at binaril sila ng walang anumang pag-aatubili.
Sa kabila ng kanyang nakakatakot na pag-uugali, sinabi ni Xerxes na ayaw niyang magdulot ng kaguluhan at handa siyang makipagkasundo. Binigyan niya si Leonidas ng dalawang pagpipilian. Maaari niyang buksan ang isang lihim na maleta o tanggapin ang alok ng kanyang banker na isang all-expense-paid na paglalakbay papuntang Las Vegas. Ang kailangan lamang niyang gawin ay pindutin ang pulang button sa mesa at isuko ang pamumuno ng Sparta sa Persia. Nag-alinlangan ang hari, ngunit pinilit siya ng kanyang mga sundalo na tanggapin ang alok. Gayunpaman, kahit natutokso siyang gawin ito, tumanggi si Leonidas alang-alang sa kalayaan ng Sparta. Nagngit-ngit sa galit si Xerxes dahil sa sagot na iyon at nangakong hindi lamang niya wawasakin ang hari at ang kanyang hukbo, kundi buburahin pa ang kanilang mga pangalan sa mga aklat ng kasaysayan. Bilang tugon, sinabi ni Leonidas na wala rin namang silbi iyon dahil hindi siya marunong magbasa. Hindi naging maayos ang negosasyon, kaya kinabukasan ay ipinadala ng hari ng Persia ang kanyang pinakamagagaling na mandirigma upang harapin ang hukbo ng Sparta. Sa pagkakataong ito, isang paligsahan ng kantsawan ang kanilang magiging laban. Ang sinumang makagawa ng pinakakatawa-tawang biro tungkol sa ina ng kalaban ang siyang mananalo. Madaling nanalo ang kapitan sa unang laban. Sumunod naman si Dilo, na nakaharap ang isang batang rapper. Kahit tinukso ng kalaban ang kanyang ina dahil sa itsura nito, hindi natinag ang Spartan at gumanti rin ng pang-aasar. Nawalan ng pasensya ang rapper at sinuntok siya gamit ang kamay na puno ng mga metal na singsing, dahilan upang mawalan ng paningin si Dilo. Sa wakas, dumating ang pagkakataon ni Leonidas. Napilitan siyang makinig sa isang binatang nakakap na nagsabing ang kanyang ina raw ang naglalabas ng lahat ng greenhouse gases sa mundo. Gumanti ang hari at sinabing kamukha ng ina ng binata si Chewbacca mula sa Star Wars. Sobra na iyon para sa mga kalaban, kaya muling nanalo ang mga Spartan, bagay na lalo pang ikinagalit ni Haring Xerxes. Pagsapit ng gabi, ipinatawag ni Reyna Margo si Trader para sa isang pribadong pagpupulong dahil kailangan niya ang tulong nito sa konseho. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang asawa, kaya sinubukan niyang makuha ang loob ng lalaki. Ngunit walang pag-aalinlangang ipinagkanulo ni Trader ang hari upang mapasa kanya ang Reyna. Handa ring ipagkanulo si Haring Leonidas si Paris Hilton, kaya nagtungo siya sa kampo ni Xerxes upang makipagkasundo. Nangako ang hari na ibibigay sa aktres ang anumang nais nito kapalit ng impormasyong makatutulong upang manalo siya sa digmaan. Sa nakatutoksong alok na iyon, hiniling ni Paris Hilton na mabura ang kanyang criminal record, magkaroon ng Chanel na handbag, at maalis ang kanyang kuba. Agad namang pumayag si Xerxes at nangako pa ng higit pa roon. Bilang kapalit, ibinunyag ng aktres ang lihim na daanan sa Thermopylae. Tinawag ni Leonidas si Dilo upang ibigay ang isang mahalagang misyon. Ngunit dahil sa suntok ng rapper, tuluyan nang nabulag ang sundalo, katulad ng batang lalaki sa pelikulang Hungry Eyes. Sa kabila nito, sinabi ni Dilo na handa pa rin siyang lumaban at sinubukan niya itong patunayan sa pamamagitan ng pagsuntok sa hangin. Ngunit sa halip, nasuntok niya ang mukha ng isa sa kanyang mga kasamahan. Isinama siya ni Leonidas sa paglalakad at ipinaliwanag ang kanyang bagong misyon habang hindi sinasadyang natatamaan ni Dilo ng kanyang sibat ang ibang mga sundalo. Inutusan siya ng hari na bumalik sa Sparta at ikwento sa lahat kung paano hinarap ng mga Spartan ang napakalaking hukbo ng Persia. Binati siya ng hari ng magandang kapalaran at nangako naman si Dilo na susundin ang kanyang utos. Ngunit dahil hindi na siya nakakakita, hindi niya napansin ang batong nasa kanyang harapan at agad niya itong nabangga. Ilang sandali lamang ang lumipas, nagsimulang palibutan ng hukbo ng Persia ang likurang bahagi ng bundok. Lumitaw si Xerxes sa harapan at inalok si Leonidas ng huling pagkakataon. Kung hindi siya luluhod sa harap ng hari ng Persia, mawawasak ang kanyang buong hukbo sa mismong sandaling iyon. Muli na namang tumanggi ang hari ng Sparta. Kahit magalang na nakiusap si Xerxes, wala nang makapagpapabago sa kanyang desisyon. Nalungkot si Xerxes sa kanyang naging pasya at napansin niyang nakatali ng maayos ang sandalyas ni Leonidas. Kaya lumuhad ang Spartan upang ayusin ang sintas nito. Inakala ni Xerxes na sa wakas ay lumuhad na si Leonidas sa harap niya at agad niyang idineklara na tapos na ang digmaan. Ngunit inakusahan siya ni Leonidas ng pandaraya. Dahil nawalan na ng pasensya, iniutos ni Xerxes sa kanyang hukbo na tapusin na ang labanan minsan at magpakailanman. Agad na sumunod ang kanyang mga tauhan at naglabas ng isang asol na screen, na sa tulong ng computer graphics ay nakalikha ng napakalaking hukbo ng mga CGI na sundalo. Kasabay nito, nagsimula ang pagpupulong ng konseho sa Sparta at humanga ang lahat sa kagandahan ni Reyna Margo na kararating pa lamang. Ipinaliwanag niya na kailangang tipunin ang hukbo ng Sparta dahil nangangailangan ng tulong ang kanyang asawa sa pakikipaglaban sa mga Persian. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, ipinagkanulo siya ni Trader sa harap ng buong konseho at ibinunyag sa lahat ang tungkol sa kanilang romantikong gabi. Lumagpas sa hangganan ang galit ng Reyna at tila sinapian siya ng symbiote.
Katulad ng nangyari kay Peter Parker sa Spider-Man 3, agad niyang hinarap si Trader, ngunit gawa sa buhangin ang katawan nito kaya walang epekto ang kanyang mga suntok. Gayunpaman, tumalon ang Reyna at buong lakas na bumagsak sa lalaki, dahilan upang matunaw ito at maging isang tumpok ng buhangin. Makalipas ang ilang sandali, muling nabuo ni Trader ang kanyang katawan. Kaya inilabas ng Reyna ang kanyang lihim na sandata, isang vacuum cleaner. Gamit ang vacuum cleaner, hinigop ni Margot ang kanyang tagapayo, at ang tanging naiwan ay ang cellphone nito na naglalaman ng mga mensaheng ipinadala kay Xerxes. Nang mapagtanto ng konseho na isa palang taksil si Trader, bumoto sila pabor sa pagpapadala ng karagdagang mga mandirigmang Spartan upang tulungan ang hari sa huling labanan. Kailangan nilang kumilos agad dahil sa mga sandaling iyon, napapalibutan na si Leonidas at ang kanyang 13 tauhan ng 12 ng mga sundalong Persian. Sa kabila ng kanilang kawalan ng kalamangan, nagtipon silang lahat sa pormasyong pandigma. Ang mga sundalo sa unahan ay itinaas ang kanilang mga kalasag, habang ang mga nasa likuran ay nagbabantay sa likod. Sa wakas, sumugod ang hukbo ng Persia patungo sa mga Spartan, ngunit naharang sila ng matibay na pader ng mga kalasag. Sumulong si Leonidas ng mag-isa at nakipaglaban sa natitirang hukbo, hinaharang ang mga pag-atake ng mga ito at gumaganti gamit ang kanyang sibat. Ipinakita rin ng hari ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paghampas sa mga kalaban gamit ang basang tela at paghila sa kanilang salawal. Mukhang papanig na ang tagumpay sa mga Spartan, ngunit may nakatago pa palang alas si Xerxes. Inilabas niya ang Ghost Rider ng Marvel, ngunit mabilis na kumuha si Sonyo ng fire extinguisher at ibinuga ito sa superhero, dahilan upang matumba ito at mamatay ang apoy sa katawan nito. Pagkatapos nito, lumitaw ang ikalawang lihim na sandata ni Xerxes, si Rocky Balboa. Agad itong sumugod kay Sonyo at sa isang suntok lamang ay natanggal ang ulo ng batang Spartan. Napasigaw sa galit si Kapitan Artemis nang makita ang walang buhay na katawan ng kanyang anak at agad niyang hinarap si Rocky Balboa sa isang one-on-one na laban. Bagamat mahusay na mandirigma si Artemis, nanaig pa rin ang boksingero, at pinabagsak siya gamit ang isang malakas na hook sa kanyang baba. Habang nakahandusay sa lupa, nakakita ang kapitan ng isang kutsilyo at isang pistola na nakabaon sa buhangin. Ngunit sa halip na gamitin ang mga ito, pinili niya ang isang hirenggilya. Itinurok niya ang laman nito direkta sa utak ng boksingero at nagtagumpay siya sa laban, habang kinukuha ang sinturon ni Rocky bilang simbolo ng kanyang tagumpay. Sa sobrang pagkaabala ni Artemis sa pagdiriwang ng kanyang premyo, hindi niya napansin ng hugatin ni Xerxes ang isang sibat at ihagis ito sa kanya. Sinubukan ni Leonidas na bigyan ng babala ang kanyang kaibigan, ngunit huli na ang lahat. Tinamaan si Artemis ng sibat at bumagsak siyang walang buhay sa lupa. Sa matinding galit, hinarap ni Leonidas si Xerxes. Tulad ng sa GTA San Andreas, ninakaw niya ang sasakyan ng isang driver, ngunit agad din niya itong iniwan at nagpatuloy na lamang sa pagtakbo. Hindi nagtagal, nakapulot siya ng crowbar at pinatay ang isang sundalong Persia na nakahulog ng 2 armas sa lupa. Gamit ang mga ito, isa-isa niyang nilipol ang natitirang mga kalaban, habang tila nadaragdagan ang kanyang pera at tumataas ang kanyang wanted level sa laro. Maging si Xerxes ay hindi na nakatiis sa kaguluhan at sinubukang tumakas sa labanan. Ngunit natagpuan niya ang Cybertron Cube mula sa Transformers at inilagay ito sa kanyang sasakyan. Agad na nagsanib ang dalawa at nabuo si Xerxes 10, isang robot at taong Transformer hybrid. Sa bago niyang kapangyarihan, sinubukan ng hari na salakayan ang mga Spartan. Ngunit aksidente niyang nahugot ang saksakan ng robot, dahilan upang mawalan ito ng kuryente at bumagsak sa ibabaw ng lahat ng mga sundalo. Pagkaraan ng labanan, bumalik si Dilo sa Sparta at nang makaharap niya si Reyna Margot ay ibinalik niya rito ang kwintas na may tuka ng penguin. Nakalulungkot, nasawi si Haring Leonidas at ang kanyang mga mandirigma sa digmaan. Ngunit ang kanilang katapangan ang naging inspirasyon ng mga Spartan. Pagkalipas ng 1 year, muling nagtipon ang mga Spartan upang harapin ang hukbo ng Persia. Sa pagkakataong ito, pinangunahan sila ni Dilo kasama ang sarili niyang blue screen at 100,000 mandirigma. Ngunit dahil hindi na siya nakakakita, dinala niya ang hukbo sa maling direksyon. Matapos ang ilang araw na paglalakad, napunta ang hukbo ng Sparta sa Malabo kung saan nakasalubong nila ang aktres na si Lindsay Lohan. Hindi nila namamalayan na inatake nila ang babae at naihagis ito palayo, ilang sandali lamang matapos itong gumaling mula sa kanyang paggamot. Kung tuluyan bang nakalaya ang Sparta mula sa pamumuno ng Persia o kung natalo nga ba si Xerxes, nananatiling lihim ang bahaging iyon ng kwento. Samantala, sinamantala ng mga artista ng pelikula ang pagkakataong sumayaw sa entablado ng American Idol habang nakasuot ng kasuotan ng kanilang mga karakter at sabay-sabay na umaawit ng I Will Survive sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita na marami pang mga sikat na personalidad ang naitulak ni Leonidas sa malalim na hukay, kabilang sina Tom Cruise at dating Pangulong George W. Bush.
Bukod pa rito, muling sinapian ng symbiote si Reyna Margot at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakabitin sa harap ng isang gusali gamit ang sapot ng gagamba. Lumabas si Donald Trump mula sa bintana at pinutol ang kanyang sapot gamit ang isang pares ng gunting na panghardin, dahilan upang mahulog siya. Agad namang naglabas si Margot ng panibagong sapot upang iligtas ang sarili, ngunit aksidente niyang tinamaan si Trump sa ulo. Natanggal ang pelokal nito at nabunyag na kalbo pala siya sa lahat ng oras. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Rosalie Ramos, JR Conarco, JR Hajihad, Dark Nero, Angelo Capina, Natural Arellano, Tio Ewak, April Joy Tatel, Rize Maamo, Almar Ordineza from Carcedang Bago to Imos Cavite, Baby Lynn Prieto from Isla Sombrero Abortan Palawan, Blow Smoke from Washington DC, John Mateo Generalao from Los Angeles Tas Philippines, Liza from Mindanao Polanco Sianib, at Minimi from Caloocan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.